Attorney Guanzon na talagang firm sa kanilang sa kanilang prinsipyo. Pero linawin mo hindi ito Duterte supporter. Hindi. Pero ini-interview natin at hinihinga natin ng opinion para mas maintindihan natin kung ano ba talaga nangyayari sa ating bayan mula sa perspective ng kabilang bakod. Kasi hindi naman kailangan laging kaparehas mo ng opinion eh. So dito sa Vox Populi, invited lahat ng mga gustong magsalita, sumagot sa katanungan ng taong bayan dahil Vox Populi, boses ng taong bayan. Kung ano yung tanong ng taong bayan, sasagutin anuman ang iyong politika. At kung pwede mo kaming barahin Hindi kami balat sibuyas. So pwede ditong barahan. Pero syempre, tandaan po natin, kahit magkaiba kami ng prinsipyo o opinion, ang Banateros ay mananatiling may respeto. Pwede naman tayong magkaiba. We can agree to disagree. So barahin mo lang kami. Ayos lang yun. At yun na nga, kasama natin ang congressman ng 2nd District ng Caloocan, si Congressman Edgar Erice. Magandang araw. Yahoo! Hapon sa inyo lahat. Kung sa akin nga, ayoko nung Dilawan, Tinglawan, DDS. Kasi pare-pareho naman tayong mga Pilipino. Yes, At karamihan naman ng mga Pilipino ay yung nasa laylayan ng lipunan. So, kailangan talaga na maunawaan sa perspektibo na hindi nagkukulayan. May tanong na ako patungkol dyan. Bago natin mapalayo. Isingit lang natin. So, mas maganda yung walang kulay-kulay. Pero kung halimbawa, tatamaan yung distrito mo, pero kakainin mo yung maling prinsipyo na ginagawa ng gobyerno, anong pangungunahan mo? Well, may bilang isang matagal ng politiko, may mga pwede kang palusutin. Pero meron ding hindi. Pag ang mali. Pabaluktutin mo. May gray. May gray area. So basta ako, ang aking prinsipyo sa tagal ko sa paglilingkod sa bayan, I've been serving the government for the last 51 years. So, I started when I was 15. Ang pag-alam ko sa isip ko, sa puso ko na tama yung gagawin ko, yun ang ginagawa. Hindi, halimbawa, may nakikita kang mali. Kung magbubulag-bulagan ka ba para sa prinsipyo mo may makuha yung iyong distrito? Hindi. Kahit kailan hindi ko ginawa yan. Pero there are many ways of killing a cat. Kung ang una kong ginagawa, syempre, diplomasya, mali yan, ito ang gawin natin. At may paraan kung paano gawin yan. Kung minsan, pag kinontra mong bigla ang isang tao, parang galit na kagad eh. Pero kung dinaan mo sa diplomasya, may natatandaan nga akong isang politiko, sasabihin niya, pag kinontra mo siya, sasabihin niya, hindi, ganito yan. Sasabihin niya, di ba, Egay? Sasabihin ko, yes sir. Pero after a while, babalikan ko. Sir, kung ganito gawin natin. Di ba, pagka ganito. Tama yan. Yun ang nangyayari, yung idea ko. Maganda yun. Pero kung yun it's a matter of principle. Yes. Pero halimbawa ako'y congressman. For example, for example, ngayon, pwede naman ako manahimik. Pwedeng distrito ko lang yung building ko. Pero hindi ko kaya. Hindi kaya ng dibdib ko na yun nangyari sa 19th Congress ay hindi na lang mabibigyan ng pansin. Sapagkat mangyayari uli. So hindi ka mananahimik. I'm already 65 years old. Palit lang po muna tayo ng mic yan. Medyo malabo. Already 65 years old. Ang gusto ko, itong mga huling panahon ng paglilingkod ko sa bayan ay nandun ako sa tama. Walang pero for example, bigyan ko rin during the time of President Duterte, ako yung unang nagsalita laban sa war on drugs. Yun ang prinsipyo ko eh. Tinanggalan ng pondo yung distrito ko for 1 year. Hindi ako humingi ng pabor. Hindi ako nakiusap. Prinsipyo ko yun. Bakit ako makikiusap? Pero maganda yung sinabi ni Kong na yun, ha? Oo, kasi sinabi niya nung panahon ni Pangulong Duterte, lumaban siya or kahit papaano parang
tumuligsa siya sa war on drugs and tinanggalan ka ng 1 year. ng pondo. Si Speaker Alvarez, Pantaleon Alvarez, at mabuti na lang napalitan siya ni President GMA as Speaker. At siyempre si GMA naman bilang isang veteran politician, alam niya naman na prinsipyo lang yan, walang personalan. So binalik niya yung susunod na taon. So kaya ko magtiis dahil sa prinsipyo ko. Ngayon po ba, nakaranas po ba kayo ng konting panggigipit dahil kayo Hindi ko pumapalag? tinanggal nga ako as Senior Deputy Minority Leader. Dahil nga sa patuloy kong pagsasalita, pinipigilan ako, pero sabi ko, hanggat nagsasabi ako ng katotohanan, ay hindi ako mapipigilan. Bilang isang senior deputy minority leader, para maintindihan ng mga kababayan natin, ano ba ang tungkulin niyan, Congressman? Check and balance, to provide check and balance. Kaya nga, di ba, may mahalaga sa isang demokrasya na sa private corporation nga, nag-hire pa, babayaran mo, critic, para lang tingnan kung may pagkakamali yung ginagawa ng isang kumpanya. Eh, sa gobyerno, ganun din. Dapat may check and balance. Kaya nga, I'm in the minority. Kaya, ang trabaho ko, busisiin yung mga panukalang batas, yung mga ginagawa sa Kongreso. Sa tingin kong mali, magsasalita ako. Pero kung di ba, ang magtatanggal lang sa inyo ay yung leader ninyo na Dapat. minority. Pero ever since, in fairness to this administration, yan yung nangyari na matagal na panahon. Masama kasi yung supermajority. Pag supermajority, na gagawa nila ng paraan na makakapili sila kung sino yung minority leader. Yun ang nangyayari. For example, 300 congressmen, boboto yung 200 dun sa piniling speaker, may 100 na matitira. Kami, halimbawa for example, 20 lang kami, di talo kami. Ayun. So makikisama na lang kami as part of the minority. Sorry. Makikiusap ka pa para maging senior deputy minority leader ka. Pero kahit na nakiusap ako, hindi ko naman kayang tanggapin yung nakikita kong mali. So napakapangit po ng kalakaran no? Pagka kumontra ka, hindi ka bibigyan ng pondo. yan yung isang mali ng ating, tingin ko, yan ang isang pagkakamali ng 1987 Constitution. Sapagkat originally kasi, dapat parliamentary yun na iniisip ng mga framers ng Constitution. Kaya multi-party, okay lang yon. Pero nung bandang uli, bumalik sa presidential, hindi nila binago yung multi-party system ginawa instead of a two-party system. Kaya nangyari ngayon, naging 5-5 mga partido. So the only way. Hindi na nagiging kaparte ka ng partido dahil sa prinsipyo mo, paniniwala mo, ideolohiya mo, kundi kung sino yung magbibigay sa iyo ng advantage sa eleksyon. Pangalawa, yan din yung sama ng mga political dynasties dahil ang nangyayari, ang napapaboran ng mga partido, yung merong established na kaharian sa kanilang mga probinsya. Kaysa pumili sila ng qualified na wala namang makinarya tulad ng mga political dynasties. Kaya ang pinipili, kita mo, papalit-palit lang yan. Ang panahon ni Duterte, yung rara boys ni Duterte, yun din ang rara boys ni Marcos ngayon. Yung mga tumutuligsa, nagper-persecute kay Pangulong Duterte ngayon, yun yung mga rara boys niya nung panahon niya. Na Lapit lang natin. yun yung nangyayari. So sinasabi mo kung na matatapos lang ito kasi ang pangit Kumbaga pag hindi mo kaalyado, kawawa naman yung distrito. A little bit unfair. So sinasabi mo na mawawala lang ito pag napalitan ng konstitusyon, parang ganun. Hindi. Yan yung diferensya sa political system natin. Kasi yan yung advocacy ko Mas mahalaga sa akin yung political reforms. Kaya nga, ano ba yung mga panukalang batas ko? One, anti-political dynasty dapat ipatupad na. Di ba? Pangalawa, yung party and finance reform para sa eleksyon. Pangatlo, anti-turncoatism, yung pagpapalit-palit ng partido. Yan yung mga political reforms na sa tingin ko, ang pinakamalaking problema ng ating bansa politika, hindi yung ekonomiya. Yung ekonomiya ay kusang
aangat yan kung meron tayong maayos na political system. Noon pa Nakaka- ba, ano? Nakakakuha po ba kayo ng suporta doon, lalong-lalo na doon sa issue ng baliktaran? Kasi tulad ng sinabi ninyo, baliktaran talaga. Imagine ninyo, yung dating kakampi ni PRRD, ngayon ang tumutilig sa Kaya kanya. nga, dahil nga sa maling sistema. Kaya nga, yung advocacy ko na yan, matagal na. First term pa lang ako, yan na yan. Pero sabi nga, ba't hindi ka tumitigil? Mukhang wala namang pag-asa. Sabi ko na naniniwala ako na darating din yung panahon na magkakaroon ng political maturity yung mga mamamayan na, for example, sa political dynasty. Ngayon, pinaglalaban ko yan. Ayaw ng mga kasama ko. Pero natitiyak ko, ditong susunod na eleksyon, maraming political dynasty ang babagsak dahil sa pamamagitan ng advocacy na yan, mas maraming naliliwanagan ng kaisipan. So, basta tuloy lang ang laban. Kung ano ba yung political dynasty mo, ano nakapaloob dyan? Buong Pilipinas ba? Yes, buong Pilipinas. Halimbawa, presidente na pangalan, hindi na pwedeng tumakbo sa mas mababa yung kamag-anak niya? Ganun po ba? Sa akin kasi, pinag-aralan ko mabuti, may 3 parameters ang framers ng Constitution para ma-define yung political dynasty. One is, dapat it should provide equal access and opportunities to ordinary Filipinos. So, dapat yun ang una. Pangalawa, it would prevent the monopoly of power. Pangatlo, dapat hindi arbitrary. So, ano yun? Ginawa ko, second degree of consanguinity. Ibig sabihin, ng second degree, lolo, tatay, anak, apo, kapatid, at yung kanilang mga asawa. Hindi pwede na sabay. Sabay. Pero yung pinsan, hindi na. Bakit? Pag pinsan kasi, hindi na member ng household, hindi mo na makokontrol. So pag pinigilan mo yung pinsan mo, arbitrary na yan. Pero hindi ba kung merong magpinsan dyan, parang magkakuntsaba? Ay, ano na yun, kahit naman na magkaibigan, pwede maging kakuntsaba. Kaya lang, hindi mo na control. Kaya nga tinanong ako lang mag-isa eh. Wala akong political family. Mula noon hanggang ngayon. Pati mga anak ko, kapatid ko, ako lang ang politiko. I'm the first and probably the last politician in my family. Pero sabi ko, yung anak ko, kaya kong pasunurin at kaya kong idisiplina. Hindi naman pasunurin, kundi ipaliwanag sa kanya yung prinsipyo. Kapatid ko, kaya ko yan. Asawa ko, tatay ko, apo ko, kaya ko yan. Pero pag pinsan ko, hindi na ako papansinin yan. Ikaw, nagpolitiko ka, pinakailaman ka ba namin? Bakit naman ako magpopolitiko? Hindi mo naman ako direct family. So, at ang pangalawa, kapag ginawa mo third, fourth degree of consanguinity, yung COMELEC magkakaproblema. Magiging genealogical tribunal. Bakit? Hahanapin pa niya, magkakasuhan yan. Pag sinabi mo, halimbawa, magpinsan, sino yung qualified? May nagsabi, kung first come, first serve. Di ka ako, 1 linggo lang, nakapila na lahat yan, magpapatayan pa yan. So, hindi logical yung unenforceable yung third or fourth degree of consanguinity. Yung girlfriend, kasama ba yun sa asawa? Marami yan eh. Marami sila. Girlfriend. Talagang pagkausaping Iba Coach talaga Rolly, si ha? Coach. Pagka girlfriend, hindi legal yan. So, hindi ka rin legal. Hindi ka rin Pero, pwede. At ang ginawa ko para to accommodate, kasi ang aking prinsipyo, yung noong 2015, kauna-unahan na ipasa ko yan sa committee level. Ayun. Ang ginawa kong compromise, so sige, 1 national, 1 local. Ito kung na So, pwedeng dalawa. At least iba yung constituency. So, nakapasa yan nung 2015. Kaya lang, pagdating sa plenary debates na natalo na ako, na archive na. Anyway, so yan yung aking version ng political, anti-political. Pag yan ipasa, mawawala yung path dynasties. Mawawala yung matataba. At least nabawasan. At hindi mababawasan yung concentration of power sa iilang pamilya dito sa ating bansa. Alright. So ito pong sinusulong nyo kung may pag-asa pa kaya na
mabago ang political climate dito sa ating bansa. At sa sinusulong nyo po. Hindi, sa tingin ko ngayon, wala. Talagang ayaw pumayag eh. So, I am contemplating on filing a petition before the Supreme Court kasi meron namang definition na ang anti-political dynasty. Bakit? Kasi naipasa ko noong 2015 yung SK Reform Law. Na kung saan ito yung kauna-unahang batas sa Pilipinas na merong anti-political dynasty provision. Dinefine. Kaya yung mga SK chairman na tumatakbo, hindi pwedeng kapatid mo kagawad, hindi pwedeng tatay mo ay barangay captain o kaya konsyal yung kapatid mo o kaya yung tatay mo mayor, hindi na pwede yun sa SK. So may definition. Second degree of consanguinity, tapos so ang gusto kong mangyari, i-define ng Supreme Court on the basis of that law. Sabi nga nila, baka mahirap yan. Di baling mahirap. Sanay naman tayo sa hirap. Meron akong suggestion. Dati tanong ngayon suggestion. Iba. Suggestion na tayo Level up ngayon ka na. Nag-improve na tayo eh. Kung kanino na namin dito. Professional eh. Kung meron akong suggestion, di ba mahirap kayong political kindness nila pinapasamo. Mahirap, di ba? What if simulan mo muna kaya sa local government unit? Mayor, gano'n. Para, kasi inakit mo sa congressman, mga congressman, aalma yan eh. Di ba? Hindi rin po Big- pwede eh. Bakit? go big Kasi or go yung, home. hindi rin po papayag kasi yung congressman, kapatid niya mayor eh. Tatay niya governor. Anak niya bukal. May access pa rin. Hindi sila papayag kasi So mahirap. Mahirap ba? mahirap. Ito kung, kasi Minsan sinabi ka mo lang kanina, minsan ka lang mag-suggest, palpak ka eh. Ay, Buti na lang, suggestion. sabi Hindi mo ka naging kanina, ano eh. kung Oo nga, hindi ko walang naisip pag-asa yun, yung no? sinusulong mo ngayon. Pag- Anong naghihinder para mawala ng pag-asa? Ito yung sinusulong mo. Well, darating yan ang panahon na sa tingin ko, sa nakita natin lalo na dito sa nangyari na flood control